Sa nakaraang video ay nakita nating nagpang-abot sa isang madilim na kagubatan sina Yoo-won at ang young master ng Poison Clan na si Chien Jung-sam. Agad itong binigyan ni Yoo-won ng isang malakas na pagsuntok sa kanyang panga, na halos bitbitin ng kamao ni Yoo-won ang muka nito, at pinatalsik ito sa malayo. At dahil sa ginawang napakalakas na pagsuntok sa panga dito ng ating bida, ay nagawa nitong magpagulong-gulong sa di kalayuan, at sa hindi naman na inaasahan, ay sumalpok ang katawan nito sa isang bato. Kitang-kita sa katawan nito ang lakas ng ginawang iyon ni Yoo-won, na sa pamamagitan lamang ng isang sutok, ay nagawa nitong mapatapon ang young master sa di kalayuan. Napasukan naman ito ng dugo matapos na makarecover sa kanyang pagkakasalpok sa bato, at napapatanong ito kung ano ba ang nangyari. Sabi naman sa kanya ni Yoo-won habang papalapit dito, na huwag itong masyadong hanggal dahil nag-uumpisa pa lang sila. Sa isip naman nito habang kinakabahan, na ang isang ito ay mukhang nais siyang paslangin, at hindi ito maari dahil lalabag ito sa mga batas ng Demonic Academy, at mukhang nagloloko lamang ito sa kanya. Ngunit napansin naman ito na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Sabi dito ni Yoo-won na mayroon itong ginawa na hindi niya dapat gawin, at tinatanong niya ito kung nais ba niyang malaman kung ano ito. At ito ang insultuhan ng kanyang ina, gamit ang walang kwenta nitong bibig. At naghanda ulit ito upang suntukin ang young master ng Poison Clan. Naiinis naman ito sa nangyayari dahil hindi nito may galaw ang kanyang katawan, kaya naman ay inuutusan na niya ito na gumalaw. At bigla naman niyang naramdaman na naigalaw niya ito, kaya naman ay agad itong sumugod sa ating bida bilang ganti sa kanyang ginawa sa kanya. Natutuwa naman itong sinasabi na bakit hinayaan ng ating bida na ibaba nito ang kanyang depensa. Ngunit nanlaki naman ang mga mata nito sa mga sumunod na nangyari, dahil ang ating bida ay pinahinto lamang siya gamit ang kanyang isang kamay. Nagtataka naman dito ang young master, sa kung papaano nitong nagawang pigilan ang kanyang 10-star chi technique ng madali lamang. Bigla naman dinurog ni Yoo-won ang kamay nito matapos niyang matagumpay na mapigilan ang teknik ng young master. Sa nangyari ay ramdam na ramdam nito ang matinding sakit habang dinudurog ang kanyang kamay ng ating bida. Sa isip niya na ang lalaking ito ay mukhang seryoso talaga, kaya naman kailangan na niya itong paslangin. Bigla namang napatingin si Yoo-won sa kanyang kamay dahil sa may napansin itong kakaiba. Ngunit nagulat naman ito ng pagharap niya sa hanggal na young master ay nagsagawa ito dito ng isang mapaminsalang pag-atake. Sa nangyari ay agad naman niya itong sinangga at nagdesisyon na lumayo muna dito sa young master. Matapos makalayo ng ating bida dito, ay bigla naman itong naramdaman ang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Ito ay sa kadahilan ng naluso ito matapos ng ginawang atake sa kanyang iyon. Masaya naman dito ang young master ng Poison Clan, at sinasabi na mabuti at gumana ito. Ang 4th level ng kanyang Poison of Destruction ay hinahayaan siya na ipunan ng 7 uri ng mga lason na magsama-sama sa loob ng kanyang gitnang dantian. Ito ay ang acid poison, ang pinaka nakakamatay sa lahat. Sobra itong mapanganib, at ang pinuno ng kanilang clan ay binawalan siya na huwag itong gagamitin sa kahit na sinong miyembro ng demonic cult. Ngunit hindi na niya ito magagawa pa na maisip dahil sa sitwasyon niya kanina na parang iyon na ang huling sandali ng kanyang buhay. Unti-unti namang tumatayo dito si Yoo-won, sabi ng system na mayroong malakas na acid poison na na-identify sa muka ng ating bida at kamay, kaya naman ay agad nitong ini-activate ang defense mode. Ito ay ang pag-neutralize sa lason at pag-restore sa mga napinsalang balat nito. Maya-maya pa ay sabi ng system na ang balat nito ay matagumpay nang naibalik. Natigilan naman dito sa kanyang nakikita ang young master. Bigla itong napatanong kung anong nangyayari dito, dahil sa nakikita niya, ay hindi lamang nito nagawang maneutralize ang lason ngunit ang naluso nitong balat ay gumaling at bumalik din sa dati. At napaka-imposible ang mga ganitong bagay kahit na sa isang master martial artist. Sa naramdamang matinding takot ay bigla na lang itong napaupo. At tumingin sa ating bida at napapatanong kung isa ba itong halimaw. Sinisisi naman niya ang paggamit nito ng lason, pero syempre bilang miyembro ng Poison Clan, ay nais mong gumamit ng mga panglason.
Ngunit dahil dito ay mayroon itong naisip, sabi nito na ang walang kwentang poison guy na ito ay ayaw na niyang mabuhay pa. Nang makalapit ito dito ay agad niya itong sinipa ng pagkalakas-lakas sa kanyang muka, na nagawang mapatalsik ito sa di kalayuan. Nagulat naman ito nang sa nangyayari sa kanya, kaya naman ay sa tindi ng takot na nararamdaman nito ay bigla itong napaluhod sa harap ng ating bida at humihingi ng awa dito. Sa ginawa nito ay paulit-ulit nitong niyuyuko ang kanyang ulo sa lupa upang kaawaan siya nito. Ang itsura nito ay talaga naman nakakaawa dahil sa pinsalang kitang-kita sa kanyang muka. Agad naman siya nitong nilapitan at dinakot sa balikat ni Yuhun at may ibinulong. Tinatanong niya ito kung nais ba talaga nitong mabuhay. Napapaluha naman dito ang young master habang tinatitigan ang galit na si Yuhun. Dagdag pa nito na nagawa ng mga ito na mamatay ang kanyang ina sa sobrang pagdurusa ngunit ngayon ay may lakas pa ito ng loob upang humingi ng awa. Dahil sa nakikita nitong ekspresyon sa mukha ni Yuhun, ay napasabi na lang ito na tingin niya ay katapusan na nito, dahil ang ating bida ay halatang halata na hindi ito mapapatawan. Bigla naman itong napalingon sa kanyang likudan at naisip na dahil sa malapit lamang dito ang dorm ng mga instructor ay sisigaw ito upang makahingi ng tulong sa mga ito. Ngunit nang pasiga na ito ay bigla siyang inatake nito sa kanyang lalamunan, na nagresulta sa pagkakawala ng boses nito. Matapos ay sabi ni Yuhun na balak ba nito ang sumigaw dahil sa malapit lamang dito ang mga instructor, at sa tingin ba nito na hahayaan lamang niya na magawa niya ito, at napakahinanag utak nito kung ganon. At agad itong lumapit dito, at tinatanong kung ito ba ang kamay na ginamit niya kanina para magbigay ng isang acid poison sa kanyang muka, matapos ay agad niya itong tinapakan ng malakas. Napasigaw naman ito sa sobrang sakit ng ginagawang ito ni Yuhun sa kanya at dahil sa nawala ang boses nito ay wala ni isa ang nakakarinig sa sakit na nararamdaman niya. Sabi naman ng system na matapos na maanalisa ang paggalaw ng mga labi nito, ang nais nitong sabihin ay, huwag ang kamay na ito. Nang matapos itong tapakan ni Yuhun ay kitang-kita na mukhang nadurog ito. Sabi ni Yuhun na hindi niya ito papaslangan ngayon, dahil ayaw nitong mapatalsik sa Demonic Academy dahil lamang sa isang basura na kagaya niya. Bigla namang nagkaroon ng kasiyahan sa mukha ng young master ng Poison Clan, at sinasabi nito na mabuti at papatawadan na niya ito. Ang gagawin na lamang nito ay ang i-torture siya nito ng malala hanggang sa hingin niya dito ang kanyang sariling kamatayan. Kaya naman ay bakit hindi nila simulan ito sa pagdurog ng kanyang mga buto. Sa sinabing ito ni Yuhun ay natakot naman ito dito ng husto. Maya-maya pa, ay nadurog ang mga buto nito sa buo nitong katawan, at napapasabi ito na sa kung papaanong dahilan bakit siya nauwi sa ganitong hindi kagandang sitwasyon. 6 na taon ang nakakalipas, sa Poison Clan Main House's Apothecary. Ay habang nag-aaral ang young master ng Poison Clan, ay may naririnig itong pag-uusap sa kabilang silid at sinasabi na kung gaano katagal o epekto ang pinag-usapan ng mga ito. Dahil sa pagtataka ay sinilip niya ito, at dagdag pa sa narinig niya na ang epekto nito ay aabot sa kalahating taon. Sabi naman ng babae dito na kung ganun ay hindi nila mapapansin ito kung wala silang kahit na anong kaalaman patungkol sa internal energy. Sumangayon naman ito, at ang taong walang internal energy sa katawan ay hindi ito malalaman, kaya naman ay sa kung anong paraan naman ito balak na gamitin ang micro-poison, at ang nagtatanong ay ang ina ng young master ng Poison Clan, na si Lady Beck. Pilya naman itong sumagot at sinasabi na kung saan naman kaya niya ito gagamitin, at napatawa. Napansin naman ng babaeng ito na nakasilip sa isang gilid ang young master, tinitigan lang naman niya din ito ng may pagtataka. Wala pang 1 taon, ang balita sa pagkamatay ng ika-7 asawa ng Lord Xian na si Lady Hua ay kumalat sa buong demonic cult. Ang kanyang ina ay natuwa naman sa balita patungkol sa pagkamatay nito, dahil sa pagkamuhi nito sa aliping babae na iyon. Ngunit ang kasiyahan na ito ay hindi din nagtagal, dahil nadiskubre din kalaunan na ang sanhi ng kamatayan nito ay dahil sa micro-poison, at ang kanilang ama ay sobrang nagalit. Maswerte sila dahil naiwasan nito ang galit ng kanilang ama, at ito ay dahil sa mga depensa ng demonic doctor,
na ang micro-poison na ito ay hindi matatagpuan sa Poison Clan. Ngunit ang tagaluto na nakatalaga sa mga ito ay kinitil ang sarili nitong buhay, at ang katotohanan sa likod nito ay hindi na natagpuan. Ang tanging bagay lamang na kanilang natagpuan ay ang tagaluto na ito ay nakipagsabwatan sa hindi pa nakikilalang babae. At wala ni isa ang nakahanap ng kasagutan patungkol sa kung sino ang babae na ito. Dahil sa insidente na ito ay ang kanyang lolo na head ng Poison Clan at isa sa 6 na council elder, ay nawala ng posisyon sa council, at ang kanyang ama ay pinutol na ang ugnayan sa kanyang 6 na babae sa main clan. Sabi ng kanyang ina sa kanya na ang lahat ng sinasabi sa kanya ng iba ay hindi totoo, ang kanyang ina ay walang kahit na anong ginawa. Nakita naman niya ito na ibinigay ang lason sa babae, ngunit kapag sinabi niya ito sa kanila ang tungkol dito, ay walang pinag-iba ito sa pag-amin ng pagpatay dito ng dahil sa kanya. At nais nito na ang tungkol dito ay itatago nilang dalawa, at dadalhin hanggang sa kanilang libingan. Dahil kung hindi ay pati siya ay makakaranas ng matinding galit ng ama nito. Sa huli ang ina nito ay namatay ilang taon ang nakalipas dahil sa matinding konsensya. Nais nitong sabihin sa lahat na hindi ang ina nito ang pumatay sa ika-7 asawa ng Lord Xian. Ngunit hindi nito dapat nasirain ang pangako nito sa kanya. At ito ang araw na nangako siya dito, na balang araw ay magiging isang Lord ito, ang pinakamataas na posisyon sa Heavenly Demonic Cult, at magsagawa ng paghihiganti sa tunay na may kagagawan at sa buong clan nito para sa kanyang ina. At dahil sa ang Lady Hua ang naging punot dulo nito ay papatayin niya ang anak nito na si Qian Yuan gamit ang kanyang sariling kamay. Matapos ay humihingi naman ito ng tawad sa kanyang ina, dahil kahit gaano pa ito magsanay, ay tingin ito na hindi niya pa din magagawa na matalo ang isang baliw na halimaw na ito. Sabi naman dito ni Yuan na kung mananatili pa din ito sa loob ng Demonic Academy, ay sigurado itong gagamitin pa din niya ang kanyang mga lason sa ibang mga kadet sa mga dadating pang mga araw, at dahil sa hindi niya ito papatayin ay sisirain na lang nito ang kanyang dantian. Bigla naman itong nagsalita ng kung ano, at dahil sa hindi ito makapagsalita ng maayos ay wala itong maintindihan. Kaya naman ay nilapitan niya ito, sabi nito na mukhang nahihirapan ito kahit na inactivate niya ang paralysis chi pressure point nito, hindi kaya ay may nais itong sabihin sa kanya. Siguro ay tatanggalin niya na ang mute chi pressure point dito. Agad naman niya itong tinanggal, nang matapos na matanggal ito, ay nakapagsalita ito ngunit hindi pa din maintindihan dahil sa matinding natamong pinsala nito sa muka at buong katawan. Kaya naman ay tinanong niya ang nanomachine kung ano ang nais nitong sabihin. At nag-umpisa ang nanomachine sa pag-analisa nito, at lumabas na gustong sabihin nito na hindi ang Poison Clan ang pumatay sa kanyang ina. Bigla naman itong napatayo dahil sa pagkakabigla at tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsalita naman din ito, na agad na inalisa ng nanomachine. Ayon dito na isa sa mga babae ng Lord Xian sa 5 clan ang tunay na salarin na pumatay sa ina nito. At may sinabi ito sa kanya, at sabi ng nanomachine na ang sabi nito ay huwag na nitong galawin pa ang kanyang dantian, dahil nagsabi na ito sa kanya ng katotohanan. Bigla naman itong natigilan at napaisip, na kapag sinabi nito dito ang lahat, ay may lalantad na nito na ang kanyang ina ang nagbigay sa babaeng ito ng micro-poison. Sabi naman ni Yuan, na mukhang may itinatago pa ito bukod sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ay ini-activate nito ang facial analysis ng nanomachine at nagtanong. Sabi nito na kung sigurado ba ito na ang tunay na salarin ay isa sa mga miyembro ng 5 main clan. Tumango lamang ito sa kanya, sabi ng system na walang kahit na anong makita ditong pagbabago sa facial muscle niya, at ang posibilidad na nagsisinungaling ito ay halos 5% lamang, at nabigla naman siya dito, dahil base sa pagkakaalam niya na ang tunay na salarin ay nanggaling sa Poison Clan. At kung sakali na totoo ang sinasabi nito ay mukhang nailagay niya ang kanyang galit sa isang inosenteng tao. Kaya naman ay nagtanong ulit ito sa kanya, sabi nito na kung totoo ba, na ang ina nito na si Lady Beck ay walang kahit na anong kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ina. Agad na naanalisa ng system ito, at sinasabi na may nakita itong pagbabago sa kanyang mata at facial muscle,
at ang posibilidad ng kanyang pagsisinungaling ay umabot na sa 75%. Sa nalaman niya, ay agad na tumaas ang kagustuhan niya upang parusahan ang isang ito at napasabi ito, na tama siya ng kanyang inaakala. Nagsalita naman dito ang young master at sinasabi na maniwala siya dito dahil hindi ito nagsisinungaling. Sa galit nito ay sinabihan siya ng bida na manahimik ito, at sinimula na itong atakihin sa kanyang dantian. Sa nangyari ay kitang-kita sa mukha nito ang tindi ng pag-atake sa kanya. At nang nakalapag na ang mga kamay nito sa tiyan ng young master, ay agad itong nagpalabas ng malakas na puwersa sa kamay nito. Sa nangyayari naman ay unti-unting nawawasak ang dantian nito, at sa nangyayari ay unti-unting nararamdaman nito na nawawala ang kanyang internal energy sa katawan. Sa Demonic Academy Second Floor Infirmary naman, ay hindi mapakali ang doktor at napapaisip ito na mukhang may hindi magandang mangyayari, at napapatanong kung may mga antidote pa ba siyang nakahanda. Maya-maya pa, ay nagulat ito nang biglang may sumipa ng pinto sa harap nito. Mula dito, ay pumasok si Yuwon nang nagmamadali at sinasabihan ang doktor na magmadali na may gawin sa isang ito. Nakita naman ng dalawang kadet na nagpapahinga sa lugar na ito, at nagtatanong kung anong ginawa nito sa young master ng Poison Clan upang ganito ang danasin nito. Bigla namang kinabahan sa nangyaring ito si Mujium, at ang baliw na ito ay talagang dinala ang hanggal na young master ng Poison Clan sa tabi nito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Agad naman niyang tinignan ang pulso nito, matapos ay nagulat naman ito sa kanyang nalaman, dahil ang dantian nito ay nawasak. Ang Poison of Destruction ay isang mabisang poison martial arts ng Poison Clan. Ang internal energy na naipon sa ibabang bahagi ng dantian ay kailangan upang makabuo at ma-maintain ang lason sa gitna ng dantian. Sabi nito na hindi siya isang martial artist ngunit alam nito kung gaano kahalaga ang isang dantian, at alam nito na maaaring may nangyari dito. At nag-umpisa nang maglagay ang doktor ng acupuncture, ngunit nang umpisahan na nitong tusukin ang ugat nito, ay biglang may lumabas ditong hindi magandang amoy. Kaya naman ay napasabi ito, na kahit ang dugo nito ay hindi maganda ang amoy. Napaisip siya na buhay pa din ito kahit na may mga lason ang dumadaloy sa mga ugat nito. Siguro ay nagtataglay ito ng high resistance sa pamamagitan ng pagkatuto nito ng poison martial arts. Nagagawa pa nitong kumapit ngunit sa ganitong kalagayan, ay maya-maya na lamang ay matutuluyan na ito, kaya ano naman ang makakaya nitong gawin. Nang may naalala itong isang bagay, at pilit niyang inaalala kung saan niya ito nailagay. Maya-maya pa, ay nahanap niya din ito, ang antidote ng kanyang master. Sabi niya na ang pakiramdam nito ay para siyang mamamatay, ngunit kung nais pa nitong mabuhay ay lunukan niya ito. Sa isip naman ni Yuun habang nakikita ang mga nangyayari, ay hindi niya dapat hayaan na mamatay siya ng ganito, kaya naman ay nagtanong ito sa nanomachine, kung maari ba itong pumunta sa katawan ni Chien Jong-sam upang siya na ang gumamot nito. Sabi naman nito, na ito ay labag sa batas ng kanyang system, at ang DNA ng gumagamit ay nai-register na kaya naman ay hindi na ito maaring mailipat sa iba, o ang maialis sa kanyang katawan. Kaya naman ay ibig sabihin nito ay wala siyang magagawa tungkol dito, ngunit tingin nito na mayroon pang ibang paraan. Kaya naman ay nagtanong ito kung maari ba nitong maanalisa ang lason sa dugo nito, sumang-ayon naman dito ang nanomachine. Sabi ng system na ilagay niya ang mga daliri nito sa substance na nais nitong maanalisa, kaya naman ay nilapat niya ito sa dugo ng young master na nasa kanyang katawan. Nang may lapat ay agad nang inanalisa ito, maya-maya pa, ay natapos na ito agad. At sinasabi na mayroong 7 magkakaibang lason ang nagsama-sama upang makagawa ng isang bagong toxic effect. Nagtanong naman si Yuun dito, kung alin sa mga ito ang maaring paghaluin upang makagawa ng isang antidote at magmadali ito. Agad na isinagawa ang augmented reality sa paningin nito, at maya-maya pa ay ipinakita na dito ang mga gamot na maaring paghalu-haluin upang makagawa ng isang bagong antidote. Natapos naman ang doktor sa paglalagay ng mga antidote sa young master, sabi nito na mukhang nasa hindi na ito kritikal na kalagayan,
Ngayon ay napahinto na nito ang pagkalat ng mga lason gamit ang antidote ng kanyang master at ng acupuncture, nang bigla naman itong nakaamoy ng isang amoy sa malapit, at pakiramdam nito ay amoy ito ng mga herbal medicine na kinakatasan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.